ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Mayroon din tayong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Magsitayo na po ang lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ngayon ay nasa 8th araw ng ating Misa de Aguinaldo.
Sisindihan natin ngayon ang makandila ng korona ng Adbyento. Sa pagsisindi ng makandilang ito, tayo ay inaanyayahang ihanda ang ating mga sarili na maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magdining nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sina Mr. Roberto Simon and Mrs. Marife Gapuzon, Mr. and Mrs. Mario de los Reyes and family, Mr. and Mrs. Rinaldo Reyes and family, Mr. and Mrs. Larry Giyang and family. Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na magkatawang tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay nagatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo ang makandilang ito ng korona ng Adbyento, pati na rin ang pamilyang nagsindi nito. Naway maibahagi namin sa iba ang liwanag at pag-asa na hatid ni Kristo sa mundo. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa buhay. Tulungan at gabayan mo sila sa kanilang pagpupunyagi at mga pagsusumikap. Iligtas mo sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Iniaalay namin sa iyo ang mga pamilyang ito na nagsindi ng mga kandila ng korona ng Adbyento, na sila iyong bantayan, iingatan, pagpalain at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli, kababaang loob na aminin natin ang ating mapagkakamali, mapagkakasala at mga pagkukulang. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos.
Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na
sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin mo nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Berhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ay nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kaniya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas mo ang paningin. Kaligtasan ay dumating. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas mo ang paningin. Kaligtasan ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umakyat sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas mo ang paningin. Kaligtasan dumarating. Itaas niyo ang paningin. Kaligtasan dumarating. Magsitayo po ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang araw ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang makapitbahay at kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Muli batiin natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Palakpakan at purihin natin ang Diyos na muli tayo ay kanyang ginising, binigyan ng kalakasan, maganda ang ating panahon. Kaya sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang ipagpatuloy natin ang ating paghahanda. Malapit na malapit na. Ilang oras na lang, ilang tulog na lang, darating na ang ating iniintay. Ang araw na kung saan muli nating gunitain at ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Handa na tayo? Ready na ba tayo para sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating tagapagligtas? Mga minamahal na kapatid, habang patuloy nating iniintay yung takdang oras at araw ng kaniyang pagsilang, tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahanda. At muli ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo, ay patuloy na gumagabay sa atin, tumuturo sa atin, nagpapaalaala sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin na mga paghahanda. At sa umagang ito, nakikigalak tayo kay Elizabeth at Zacarias. Wow, answered prayer. Matagal nilang ipinagdasal sa Diyos na sila ay pagkalooban ng anak. Para bagang
napaka-imposible. Subalit, ipinapakita sa atin na walang imposible sa Diyos. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Biro mo isang baog, tapos 80 anyos na ng mahigit, nanganak pa? Hindi kaya tayo mamangha? Hindi kaya tayo magulat? Kapag ito ang ibinabalita sa atin ngayon, ng isang baog na babae at puro matatandang mag-asawa ay nagkaroon ng anak. At ang mga ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya narinig natin kahit ang makapitbahay ni Elizabeth at ang kaniyang makamag-anak ay nakikigalak sa galak na nararamdaman ng mag-asawang ito. At tayo rin ay dapat na makikigalak dahil ipinapaalaala sa atin na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan, na dapat nating asahan, dapat nating pananaligan at pagkakatiwalaan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo binibigo ng Diyos. Inihahanda niya tayo sa pinakamas mabuti na mga biyaya na ating kinakailangan. Biro mo si Elizabeth at Zacarias, more than 55 years nilang iniintay ang pangyayaring ito. 55 years silang balik-balik sa templo, araw at gabi, nag-aalay ng panalangin, humihiling sa Diyos na sila'y pagkalooban ng biyaya, ang biyaya ng anak. And biro mo, after 55 years pa silang dininig ng Diyos. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi sila nawalan ng pananalig. Nakita ng Diyos ang kanilang matibay at malalim na pananalig at pananampalataya, kaya sila dininig ng Panginoon. Mga kapatid, kung minsan ganun din ang ating mapakiramdam, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, para bagang hindi niya tayo pinapakinggan. Kung minsan sumusuko tayo, kung minsan nawawalan tayo kaagad ng pag-asa, kung minsan nawawalan tayo kaagad ng pananalig at pananampalataya, subalit ang ating mabuting balita sa umagang ito ay nagpapaalaala sa atin, huwag sumuko, huwag mawalan ng pag-asa, mag-intay lang. Ibibigay rin yan ng Diyos. Basta huwag mawalan ng pananalig at pananampalataya sa Kanya. Mga may namahal na kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin ang sabi ng Diyos, magpapadala ako ng aking isusugo. Ipapadala ko ang aking mga sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang isinugo ng Diyos ay hindi lang si Juan Bautista, kundi ang bawat isa sa atin ay isinugo din ng Diyos. Kapag tayo ay isinugo ng Diyos, ibig sabihin, mayroong purpose kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Mayroong dahilan kung bakit tayo isinilang. At ang dahilan ay iba-iba. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang misyon sa buhay.
ang bawat isa sa atin ay mga misyonero, isinugo. Bakit isinugo tayo ng Diyos? Upang ipahayag sa pamamagitan natin, maipahayag natin ang mabuting balita, maipadama natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos tungo sa ganap na kaligtasan. So wag po nating tandaan na isa po iyan sa ating misyon. Anumang uri ng buhay ang meron tayo, bawat isa sa atin ay tinawag na sa iba't ibang pamamaraan ay sana maipadama natin ang kagandahang loob ng Diyos at maipahayag natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kung ikaw ay isang magulang, ang misyon mo ay para sa iyong anak at para sa iyong pamilya. At bilang isang magulang, sana ikaw ay daluyan ng pagmamagandang loob ng Diyos. Madama sana ng iyong mga anak ang pagmamagandang loob ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagmamahal at paglilingkod sa kanila. Kung ikaw ay isang guro, oo, ang iyong misyon ay para magturo sa mga kabataan. Subalit huwag mo rin kalimutan na sana sa pamamagitan ng iyong pagturo ay maipamalas mo sa kabataan at iyong tinuturuan ang pagmamagandang loob ng Diyos at ang kaniyang pagmamahal. So damadama ko yan sa aking mga teachers. Kasi mahirap nga ang aming buhay. Tapos kung minsan kukuha ka ng examination, nag-e-exam yung mga classmates mo, hindi ka makapag-exam kasi hindi ka pa nakabayad ng tuition dahil mahirap ang buhay. Sabi ng isa kong guro, bakit narito ka pa? Di ba exam time ninyo ngayon? Sabi ko, hindi pa po ako nakabayad ng aking tuition. Tapos bigla-biglang kumuha sa kanyang bag. O ito, ibayad mo na doon kaagad para maka-exam ka. Wow! Anong pakiramdam na may isang guro na nagmamalasakit sa kaniyang mahirap na estudyante upang makapagtapos ng pag-aaral. Di ba, parang isinugo talaga siya ng Diyos upang ang kaniyang estudyante ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa bawat mga simple at mga ordinaryong mabubuti nating gawa, ay naisa sa katuparan natin ang pagiging sugo ng Diyos. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tayo ay nagiging mga misyonero. Diba katulad nila, Santa Teresa ng Calcutta, niyayakap nila ang mga may sakit, nilalakap nilang mababahong matatanda. At sa kanilang mga paglilingkod ay nadarama ng mga matatandang ito na mayroong Diyos na nagmamahal at mayroong Diyos na nagmamagandang loob. Sa bawat simple at mga ordinaryong mabubuti nating ginawa, ay nais sa katuparan natin ang pagiging sugo ng Panginoon. Pangalawa, sa ating mga pagbasa, tayo rin ay inaanyayahan na sana hindi natin makalimutan na tayo sana ay magiging Juan sa ating panahon. At ano ang ginawa ni Juan? Inihanda niya ang daraanan ng Panginoon. Siya'y sumigaw sa ilang, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Patagin ang mabaku-bakong daan
tuwirin ang mga liko-likong daan. So ibig sabihin, tayo rin sana ay magiging instrumento upang ituwid ang mali, iwasto ang mali, at ipahayag ang katotohanan kahit ang kamatayan ay nag-iintay. Sino pa ang magtuwid sa ating mga anak na nagkakamali kung hindi tayong mga magulang? Ibig sabihin, huwag tayong konsentidor sa mga pagkakamali at hindi makatarungang nagaganap sa ating pamayanan. Pag alam nating mali, sabihin nating mali. Huwag tayo kaagad-agad na maniwala sa mga pekeng balita, kundi mapagsuri tayo at paninindigan natin kung ano ang tama, kung ano ang wasto, kung ano ang karapat-dapat. Hindi natatahimik lang tayo. Alam mo nang masamang-masama ang ginagawa ng iyong best friend, tumatahimik ka lang at kinokonsente mo ang masama niyang ginagawa. Kung tunay kang kaibigan na may malasakit at nagmamahal sa kanya, syempre sabihan mo, ituwid mo ang mga pagkakamali niyang ginagawa. Yan yung ginawa ni Juan Bautista, kaya sa pinatay ni Herodes. Kasi sinasabihan niya si Herodes, mali yung ginagawa mo, hindi pwedeng agawin mo yung asawa ng iyong kapatid. Nagalit si Herodes. Nagalit din yung asawa ng kanyang kapatid. Di nagkasundo si Herodes at yung babaeng iyon. At hiningi nila ang ulo ni Juan Bautista. Dahil sa pagtutuwid at patatama ni Juan Bautista sa maling sistema. Kaya maraming hindi magagandang pangyayari sa ating komunidad. Kasi tumatahimik lang tayo. Wala nang Juan Bautista. Kakaunti na lang sila sa ating panahon. Kaya tingnan mo yung mga pangyayari na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tumatahimik lang tayo na kahit hirap na tayo dulot ng korupsyon ng mga taong namamahala sa atin. Bibigyan lang tayo ng 500, tumatahimik tayo kaagad. Nagbabago kaagad ang ating pag-iisip at ang ating mga desisyon. Kung minsan natatakot tayong paninindigan kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan, kung ano ang dapat. Kaya ang ebanghelyo sa umagang ito ay nagpaalaala sa atin na buhayin natin ang Juan sa bawat isa sa atin. Na maninindigan tayo para sa katotohanan kung ano ang tama, kung ano ang wasto, kung ano ang dapat gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit sa loob ng ating pamilya. Kung minsan kinukonsinti lang kasi natin yung mga maliliit na bagay. Saan nagsisimula ang malalaking korupsyon? Sa maliliit na bagay. Halimbawa, inutusan mo ang iyong anak na bumili ng suka. Hindi na ibinalik ang sukli, tumahimik ka lang. Kinukonsinti mo ang pangungurap, ang korupsyon. Korupsyon yun, hindi niya kasi ibinalik. So hindi natin ikonsente ang mga hindi magaganda, kundi paninindigan natin ang dapat, ituwid natin ang tama at wasto. At yan ang ginawa ni Juan Bautista na kailangan nating mabuhay sa ating panahon ngayon upang makamtan natin ang ganap na buhay, ang ganap na kaligtasan. So naway sa pamagitan ng banal na misang ito, makigalak tayo kay Zacarias at kay Elizabeth. Dahil alam natin ngayon na mayroong tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Walang imposible para sa Kanya. Hindi tayo kaagad mawala ng pag-asa. Pray lang ng pray. Pray lang ng pray. Darating din ang panahon na may awa ang Diyos. At tutugunin niya rin ang ating pag-pray sa Kanya. Basta wag lang sumuko. Pangalawa, tayong lahat ay mga isinugo ng Diyos. Sa anumang misyon ng buhay na meron tayo, sana ipahayag natin ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Sana sa ating panahon, maging Juan Bautista tayo. Itama natin ang mali. Ituwid natin ang baluktot. At ituro natin ang karapat-dapat tungo sa ganap ng buhay at ganap na kaligtasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, habang papalapit ang ating pinakaiintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa Kaniyang pagdating. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng lingkod bayan. Habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning dala-dala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama naming Diyos, panatilihin mo ang aming mga pusong nananabig sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magtayo po ang lahat. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang may pagdiwang namin na may dalisay na loob, ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay ipinanabika ng mahal na Berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ang dugo ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabubuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong ng maiilawang nagdiringas, para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga paalala at paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, at ang Ministry of Lectors and Commentators. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSC. Pasalamatan din po natin ang mga nagsindi ng kandila na sina Mr. Roberto Simon and Mrs. Marife Gapusan and family, Mr. and Mrs. Mario de los Reyes and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Reyes and family, as Mr. and Mrs. Larry Giang. Ganon din po, pasalamatan din natin ang mga sponsor ngayon na sina Mrs. Medeline Vargas, Miss Jeda Reyes, Miss Beverly Reyes, Mr. J.M., Mrs. Nora de la Cruz, Erwin Rivera, at Michael and Joanne Vinson. Paalala po, sa December 24, 2025, Christmas Eve, ang mga schedule ng ating misa ay ang mga sumusunod. Cluster Hope, 6 p.m. sa Silver Strait. Cluster Love, 7:45 p.m. sa Woodcraft, Bayanihan. St. Louis de Montfort, 9:15 p.m. Cluster Faith, 10 p.m. sa Tahanan ni Maria. At sa darating na December 25, 2025, Christmas Day Mass, ang mga schedule naman ay ang mga sumusunod. Cluster Hope, 6 a.m. sa Silver Strait. Cluster Faith, 9 a.m. Tahanan ni Maria. At Cluster Love, 5 p.m. sa Woodcraft, Bayanihan. Salamat po. So bukas po ay December 24, katapusang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Mayroon pa rin tayong misa sa ganap na alas 4 ng madaling araw. Yun po yung 9th day natin, katapusang araw.
Pagkagabi po, mayroon po tayong misa para sa pagsalubong natin sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ang ating banal na misa ay sa ganap na alas 10, 10 o'clock p.m. Yung ating banal na misa dito sa tahanan ni Maria para salubungin natin ang Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. So sana mag-guide tayo ng ating schedule para sa ating mga pagdiriwang. No? At tandaan po natin yung mga schedules din po natin sa December 29 tungkol sa ating Pax Tecum o pagbisita ng Prinsipe ng Kapayapaan. Dala-dala siya ng ating mga altar servers. So sana buksan natin ang ating matahanan upang patuloyin natin ang Batang Jesus, ang Prinsipe ng Kapayapaan. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat sa ating mga family sponsors, ganun din sa mga pamilya na nagsindi ng mga kandila ng Korona ng Adbyento. Sila Mr. Roberto Simon and Mrs. Marife Gapusan and family, sila Mr. and Mrs. Mario de los Reyes and family, Mr. and Mrs. Rinaldo Reyes and family, at Mr. and Mrs. Larry Giang and family. Sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa ating mission station, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at maging Juan Bautista sa ating panahon. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat.